Laging para sa bayan at sining. PNU, The Thespian Society. Tatlumpung taon na ang nakalipas nang magbukas ang telon ng pinakaunang teatro sa loob ng normal. Simula noon, marami ng mga kaisipan ang nalinang. Mga boses na binigyang lakas. At mga katawang napatatag. Sa 30 taon, iba't ibang individual ang nabigyan nito ng pagkakataon na makapagtanghal. At sa bawat pagtatanghal na iyon, marami ring mga manonood ang naabot at namulat sa katotohanan. Dahil noon pa man, hangad na ng organisasyon na makabuo ng produksyon na hindi lamang para sa sining, ngunit para sa bayan din. Maraming mga hakbang ang kinailangang tahakin upang matupad ang mga hangaring ito. At sa bawat hakbang na iyon, naroon ang kasiyahan at tagumpay. Kasama ng mga ngiti na hindi lamang binuon ng mga natamo pagkatapos ng isang produksyon, ngunit ng mga napulot at natutunan din sa prosesong pinagdaanan. Tulad ng sa iba, kaakibat ng bawat tagumpay ng isang organisasyon ay ang danas ng pagsubok at hirap. May mga panahon na hindi naging madali ang paghahanap ng mga gamit, pag-iensayo, at kung minsan ay ang mismong pananatili sa loob ng bilog. At sa mga pagkakataong iyon, naging motibasyon ang hangarin na makapaglingkod sa lipunan gamit ang teatro. Bukod dito, naging sandalan din ng bawat miyembro ang isa't isa. Itinuring ang organisasyon na isang pamilya na makakasama sa bawat yugto ng kasiyahan at kahirapan. Dahil dito, naging matatag ang pagsasama ng mga tao na bumubuo ng organisasyon. Naging maganda ang produkto ng samahan na nababalanse ng pagmamahal ng isang pamilya at respeto ng isang kasamahan. Kaya naman, hindi mabubuo ang The Thespian Society kung wala ang mga miyembro nito sa loob ng 30 taon. At gayon din naman ang pagpapasalamat nila sa organisasyon na nagbigay pagkakataon na matuto at mahubog ang bawat individual. Pero ano nga ba ang pinagpapasalamat ng mga taong ito? Ang mga aral, memories, mga taong tumulong sa buong Thespian journey ko. Hindi lamang yung mga technical na bagay, kundi yung mga aral din sa buhay na napulot ko rin sa mga ate at kuya, sa iba't ibang experiences ng batchmates ko, at sa iba't ibang experiences na nararanasan namin sabay-sabay habang kami ay miyembro o bilang miyembro ng Thespian. For me, pinapasalamatan ko yung sobrang daming memories na binigay sa akin ng org. Especially dahil hindi lang naman sila fond memories, kundi talagang makabuluhan din. And I know na pagdating ng panahon, I will look back at these years, even if at some point, naging worst years of my life yung college years ko because of the pandemic. At least, looking back, meron dong liwanag, which is yung bilog. Yung mga alumni, batchmates, co-officers, at syempre pati na rin yung mga members. Sila yung nagbigay inspirasyon sa akin, tumulong, sumuporta, at nagmahal mula noon at ramdam na ramdam ko pa rin hanggang ngayon. Sa loob ng 30 taon, ito na ang The Thespian Society. Ano pa kaya ito sa mga susunod pa? Patuloy pa tayong mag-expand and makilala tayo hindi lang sa Manila, kundi sa buong Pilipinas. And syempre, dapat manguna dyan yung suporta na makuha natin mula sa pamantasan. At makaroon tayo ng collaboration with ng mga theater groups. And sana makasali pa tayo sa mga contest, competition. At patuloy lang tayo mag-produce ng mga plays,
na naglalaman talaga ng mga issue na hindi nakikita ng mga Pilipinas. Makapagpatuloy pa yung organisasyon kahit na mahirap ngayong pandemya. Tsaka mas maging isa pa yung mga members sa kung ano nga ba yung purpose nila sa pagsali sa organization. And yung pangarap ko naman para sa mga susunod, dahil syempre last year ko na rin, hopefully, is sana makapag-perform sila sa Metropolitan Theater, makasali sa mga theater festivals, lalo na yung international, syempre mataas yung pangarap natin, kahit na sa mga short categories lang, and makapag-collaborate sa mga malalaki pang theater organization. Ang aking vision para sa Bilog ay makapaghaplos pa ito ng mas marami pang PNU1s at future PNU1s. PNU1s na hasain yung kanilang talento at kaalaman, hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para sa kapakinabangan ng bayan at sining. Lagit-laging para sa bayan at sining, PNU, The Thespian Society. Ang produksyong ito ay hatid sa inyo ng aming corporate partners, Student Volunteers Organization, at PNU NAMI. Paalala, ang kahit anong karakter, eksena, at iba pang mababanggit sa dula na may pagkakahawig sa totoong buhay ay nagkataon lamang. Ang kahit anong pagkakatulad sa totoong mga tao, buhay man o patay, mula sa nakaraan o sa kasalukuyang panahon ay hindi sinasadya. Bukod dito, binibigyang diin na ang nilalaman ng dula ay sumasalamin lamang sa tindig ng organisasyon at hindi sa pangkabuoang institusyong kinabibilangan ng mga taong kabilang sa produksyon. Halika na! Bilisan niyo, nandito na! Tahimik. Huwag kang maingay para hindi nila tayo marinig. Para hindi nila malaman kung nasan tayo. Magsisimula na yung dula. Makinig kang mabuti sa akin para malaman mong katotohanan, ha? Ipinagbabawal ang anumang forma ng pag-screen record ng kahit anong parte o eksena ng dula. Pinagbabawal din ang paggamit ng masasamang salita sa comment section. Maaari tayong makaranas ng isyong teknikal habang ini-ere ang dula. Ang mga dulang ito ay naglalaman ng masiselang tema, lengguwahe, karahasan at sexual na mga eksena na maaaring hindi maging angkop sa mga batang manonood. Patnubay ng magulang ay kailangan. At ang mga sumusunod na eksena ay maaaring nagtataglay ng nakababahalang mga tunog at pagkislap ng ilaw. Tandaan mo, hindi ka man namin nakikita. Nakikita ka niya. Ikaw rin. Ayaw mong magkasala sa kataas-taasan, di ba? Ayun na! Ewan mo at ewan natin sinong may pagkana at bakit ba tumilapon ang gintong
Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang boses ng pagtindig at paninindigan ang mangingibabaw. Hindi pa huli upang magsalita. Itama ang kasinungalingang matagal nang pinaniniwalaan ng karamihan. Walang anumang kamalian sa pagpiling manindigan sa gitna ng katahimikan ng karamihan. Bagkus, isa itong matibay at matapang na simbolo na hindi lahat ng tao ay takot, tulog at walang pakialam. Tama. Mahirap at nakakatakot man ang mga unang hakbang sa pagkilos at pag-imik, pero kailangan mong manindigan. Hindi lang para sa sarili, kundi lalo na't pati para sa kapakanan ng pamilya. Sa ikalawang produksyon ng PNU The Thespian Society ngayong ika-30 artistikong taon, Inihahandog namin ang Apprentice Showcase na may temang katahimikan na binubuo ng 3 dula. Ang babaeng pinagpala sa lahat sa panulat ni Akea Aliada. mga mangangatok sa panulat ni Kenneth Steven Salcedo, At ang ihip sa panulat ni Kaleha Joy Roque. halina't samahan kami sa iba't ibang yugto at panahon kung saan ang pagpiling kumilos at magsalita Ay malaking gampanin sa kanikan nilang mga istorya. Manood, mamulat, Tumindig, kumilos, umimik sa gitna ng katahimikan. Ayun na! May kuryente na! Ay, akala ko abutin na naman tayo dito ng ilang araw eh. Sayang naman itong mga inayos natin palamuti. Lalo na itong picture ah! Sabi ko na nga ba, effective! Itong pagdadasal natin kay Ate Emma. Nakaraan.
pinagdasal ko din sa kanya na sana bilan ako ni inay ng headband. Ayan! Meron na! Ano ulit ang sabi ni Aling Mercedes? Ang itatawag natin sa kanya ay pinagpalang Birheng Emma. Para masanay na rin daw pati yung ibang mga tao. Ano ka ba, Ate Gracia? Hindi niya naman ako kailangan tawagin ganun. Tayo-tayo lang naman yung nandito Ate na lang itawag mo sa akin, Magda. O siya, sige, bago pa tayo magkalimutan, tignan niyo itong ayos ng sala, Magdalena. Kulang pa ang mga ito. Ang sabi pa naman ni Aling Mercedes, darating ang mga bisita ng alas 6. Sino-sino raw ba yung mga bisitang pupunta? Si Father po. Tapos si Doc, ate. Ha? Pati si Doc? Bakit? Anong meron? May nararamdaman ka ba? Gusto mo na ba ng tubig? Ay, hindi. Okay lang ako. Pero, sigurado daw ba napupunta si Doc? Bakit daw? Bibisitahin niya kasi ako, ate. Ang pogi po ni Doc, no? Ang linis. Ang bango. Tapos, ang bait-bait pa! Kaso may syota na. Ang balita pa, taga rito lang sa atin. Talaga? Pero ayaw niya ipasabi kung sino. Napaka-misteryoso talaga ni Doc! May iba ka pa bang nalalaman tungkol din sa babae? Wala na nga eh. Siguro, napakaganda nung para magustuhan ni Doc. Mas maganda naman ako. Ay, ikaw ba, Ate Emma, wala ka po bang alam sa mga naging shota ni Doc? Di ba madalas ka pong nasa clinic niya na tumutulong ka pa po doon? Wala akong alam. Tsaka, hindi na naman ako madalas doon. Ate Gracia, bakit nga pala pupunta si Doc? Ang sabi, kukunin daw yung resulta ng check-up mo nung nakaraan. Ha? Hindi pwede. Magda, naaalala mo ba yung juice? Yung juice na pinatago ko sa'yo? Ate, yung balot na balot po ba yun? Ang alam ko po, tinapon na ni Aling Mercedes po. Ha? Hindi pwede! Magda! Sigurado ka ba? Oo, ate. Ate, kasi po dapat titikman ko eh. Kaso, nakita na ni Aling Mercedes. Ayun, nagalit. Tapos tinapon yung bote. Tapos nabasag. Tapos ako rin naman yung pinaglinis. Naku, si Aling Mercedes Biro lang. Nako, Magdalena ha. Kung ano-ano kalokohan yung naiisip mo eh. Teka, nakalimutan ata natin yung malaking standee. Sabi pa naman ni Mang Roman, ilalagay daw yun para may mapagpicturean yung mga tao. Kunin mo nga muna sa likod, Magdalena. Emma, umupo ka nga muna. Parang umumutla ka eh. Wala to. Ayos lang ako, Ate Gracia. Basta tandaan mo, naniniwala ako. Naniniwala kami sa'yo. Kahit ano pa ang mangyari. Marami na rin imang naniniwala. Si Father nga rin, di ba? Ate, paano kung sabihin ko sa'yo na hindi naman... Ay nako! Kung ano man ang nararamdaman mo, isang tabi mo muna yan. Ang isipin mo na lang, parang birthday party mo to.
Tingnan mo. Ang gaganda na naging itsura ng picture mo. Kailangan pa ba talaga yan? Hindi ba sapat tong mga palamuti na to? Teka. Parang pamilyar tong poster na to. Oh, ate! Nagustuhan mo ba? Sabi ko kay Aling Mercedes, kayahin dun sa notebook cover ni Donna para bongga! Parang ayaw mo naman ata, ate. Ako nga, pangarap ko magkaganyan eh. Ay! Sanan! Ito na pala yung pinagawang standee ni Mang Roman sa bayan! Teka, ano naman yan? Parang hindi naman kasi nararapat yung mga ganyan sa ganitong klaseng bagay. Sa totoo lang, pati itong mga palamuti na to. Ate, kulang pa nga yan sa nasa isip namin ni Ate Gracia eh. Di ba po? Tignan mo. Wala pa yung mga panyong ipampupunos nila sa'yo. Tapos yung mga mugs na may mga mukha mo. Sabi kasi ni Aling Mercedes ipambibenta na daw nila yun sa simbahan. Bakit kailangan pagbilhan yung mga tao? Di ba tulong dapat yung binibigay natin? Emma, hindi mo ba naaalala yung batang babae na nakakapagpagaling daw? Ayun nga, peke eh. Pero pinagkagastosan ng mga tao. Ikaw pa kaya na tunay? Ate? Ano ka ba? Tignan mo. Yung pagdiriwang ng tao sa itim na Nazareno sa Maynila. Lahat sila nakasuot ng maroon na t-shirt. Tapos, may mga panyong nakakapagpagaling daw sa kanila. Parang katulad mo din. Diba po? Ikaw kaya ang nagdadala ng susunod na tagapagligtas! Ayoko nito. Pwede bang tulungan na lang natin yung mga tao na walang hinihinging kapalit? Para man lang makabawi ako sa mga ginagawa ko. Aray! Ate Emma! Ay! Naku! Anak! Anak, ano ba yan? Ano nangyayari, Reyne? Diba? Ang sabi ko huwag mo siya hahayaang kumilos-kilos. Ang sabi ng doktor, masira yung pagbubuntis na Emma. Pasensya na po, Aling Mercedes. Nabangga ko po kasi si Emma ng bahagya. Huwag po kayong mag-alala, Aling Mercedes. Diba naman po, hindi naman po hayaan ng Diyos na may mangyaring masama po kay Ate Emma. Ang palagi pong sinasabi ni Father Noel, palaging may rason ang Panginoon sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Malay niyo po, kagustuhan pa talaga ng Diyos na matumba si Ate Emma. Uy, baka nga po si Papa Jesus pa po talaga tumulak sa kanya eh. Huwag niyo na lang pong pansinin yung sinabi ni Magdalena, Aling Mercedes. Pasensya na po ulit. Abat, sige na nga, Mercedes, hayaan mo na. At baka nga talagang nagkakatuwaan lang yung mga batang iyan, kaya nagkakasanggian. Abay, huwag ka na magalit, ha? Sige na. Anak, bakit? Okay ka lang ba talaga? Namumutla ka. May binili kaming merienda Reyne sa kusina. Gusto mo bang kumain muna? O gusto mong humiga, magpahinga? Tubig! Oh, dumating na pala yung standee na pinagawa ko. Sabi ko na at magiging maganda ang kalalabasan yan eh. Nako, matutuwa yung mga kumpare ko. At lalo gustong-gusto nilang magaya kay Emma, yung anak nila, hindi ba? Hindi naman maganda na matulad sila sa akin. Ay, anak naman. Andaan na yung mga pinamili naming mugs at panyo para sa mga bisita, ha? Tay, hindi naman kasi kailangan yan eh. Nay, pwede bang
Huwag na lang natin ituloy ito. Para kasing pinagpipentahan na lang natin yung mga tao, pinagkakakitaan na lang natin sila. Ay, anong hindi matutuloy? Nako, nasabihan ko na yung mga kumpare ko, hindi ba? Ayoko naman at mapapahiya ako sa kanila. Nak, sinabi ko sa kanila na totoo ka at hindi ka kagaya ng mga nauna. At bukod pa roon, masasayang lang lahat ng ito. Sinagot pa naman ng patinis na Aling Baby itong mga palamuting ito. Hindi ba? Roman! Anak, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Ang totoo naman kasi niyan na hindi naman talaga ako... Kung ano man ang sasabihin mo huwag mo nang ituloy yan. Ang ano, Nay? Nay? Nay, may alam po ba kayo sa sasabihin ko? Nay, ano po yung sasabihin niyo? Oh. Ano ba yun, Mercedes? Anong meron sa inyong dalawa? Oh, kayo. Rasha, Magdalena, may alam ba kayo sa sinasabi nila? Alam ko po to, Mang Roman. Hindi po ba? Ganito po yung eksena sa Mara Clara nung nakaraan? Yung dapat po, sasabihin na ni Nanay susunod totoong pagkatao ni Mara. Bakit po? May iba pa po bang katauhan si Ate Emma po, Aling Mercedes? Magdalena, sa tingin ko, ayusin natin yung upuan sa labas kasi baka makulangan ng upuan dito sa loob. Mang Roman, pwede po bang pakitulungan na rin po kami? Nay, ang sabi po sa akin ni Magdalena, ipinatapon niyo raw po yung bote. Nay, kailan mo pa po alam? Oo. Alam ko ng totoo. Nung una pa lang. Ano ngayon? Alam po. Nay, bakit tinutuloy pa rin natin itong celebration na to? Hindi na dapat nangyayari to, Nay. Nay, hindi ko na kayang gawin to. Naloloko na tayo ng tao, Nay. Huwag mo ko mapangarlan tungkol sa panluloko, Ima. Nandaan mo, wala tayo sa sitwasyong to. Kung una pa lang hindi ka nagbubuntis, anong gusto mong gawin ko, Ima? Aminin sa mga kapitbahay na yung natitira kong anak na babae, kagaya lang din ng Ate Maria niya, nagpabuntis sa kung sino. Isang beses lang yun. Oo, nagkamali ako. Pero hindi naman ako nagnakaw. Matay ng tao para ikahiya mo ko. Di mo ba talaga ako matatanggap? Nay, anak mo ko. Nay, po mo to. Matagal lang sinasabi ng mga kapitbahay na maaga ka mabubuntis. Sa tingin mo, matatahimik pa sila? Lalo na ngayon. Nagkatotoo na yung mga sinasabi nila sa'yo noon. Alam nila nagsisilbi tayo sa simbahan. Tapos, ere yung malalaman nila sa'yo. Pati sa pamilya natin. Mas mahalaga pa ba talaga yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa akin? Kaysa sa amin? Sige, kung ganyan lang din kayo mag-isip, aalis na lang ako dito at hindi mo na ako makikita kahit kailan. Tama! Nakakahiya. Tinawag pa man din nila tayong maka-Diyos. Tapos, kaya oo, umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita rito kahit kailan. Maka-Diyos! Mas mahalaga pa ba talaga yung banal na imahe ng pamilya natin kaysa sa akin? Tay! Bakit kailangan kumantong tayo sa ganito? Tay, makonsensya ka naman! Ang lakas ng loob mong sabihin yan eh! Ikaw! Bakit hindi mo agad sinabi sa akin yung totoo nung una pa lang? Bakit kinailangan mo pa mag-imbento ng kung ano-anong kwento? Hindi ba't ayaw mo rin makumpara sa Ate Maria mo? Dahil ang gusto mo manatili yung tingin ng mga tao sa'yo. Na mabait, na hindi makabasag pinggan,
At hindi ba kagagawa ng mali, hindi ba? Pero ano nangyari ngayon? Parehas laki na kinahinatnan eh. Ate Emma! Aling Mercedes! Nandito na po si Father. Tapos si Doc! Nandito na si Doc! Kapogi-pogi! Tapos, bungo-bungo pa! Pinili ko maniwala at panindigan to. Ito rin naman ang makakabuti para sa ating lahat, anak. Nasimulan na. Mas malaking problema pang kaharapin natin kung hindi natin ito pagpapatuloy. Magdalena, pakipasok na nga si Doc at si Father Rene. Baka mainitan pa sila sa labas. Opo, Aling Mercedes. Pasunod na rin po sila. Kinakausap lang po ni Mang Roman sa labas. O siya, kukuha lang ako ng merienda rin na sa kusina. Pumili ka ng tama, Emma. Pumili ka na makakabuti para sa ating lahat, anak. Magandang hapon. Naku! Dok! Father! Andinin na ko pala kayo! Oh! Upuhan mo na kayo! O siya, kukuha lang muna ako ng merienda rin na sa kusina, ha? Okay lang ho ba sa inyo ang gulaman? Naku! Pinalagyan ko pa naman ito ng pulang food coloring. Nga nila mas maganda pag makulay. Oh, siya, sige, mauuna ho muna ako, ha? Ang ganda naman ng mga palamuti rito sa inyo. Ang ganda mo. Oo nga, masyadong pinaghandaan to ah. Salamat po. Anong ginagawa mo dito? Diba sabi ko, delikado. Wala namang alam ang mga tao sa kung anong meron sa atin eh. Ayoko rin na may makaalam at baka mawalan na ako ng lisensya ng tuluyan. Ang alam nila, handog yan ng Diyos para sa sangkatauhan. Kahit na. Ayoko magkaroon sila ng kahit kunting ideya. Ang alam naman ng mga tao rito ay doktor mo lang ako. Ang alam nila, dadalhin ko lang itong resulta ng ultrasound mo noong nakaraang sinamahan kita magpa-check up sa bayan. Tungkol pala ron. Emma, huwag ka mabibigla ha. Ipangako mo. Na-detect ng ultrasound na posibleng magkaroon ng heart failure ng bata dahil sa liit ng puso nito. Bukod pa ron, mahina ang pagkapit sa'yo ng bata. Malaki rin ang posibilidad na makunan. Magdalena! Pakitulungan niya ako sa pagbitbit rin eh! Eto na po! Saglit ng Father po, ha? Ate Emma, Aling Mercedes! Ano ka ba naman, Magda? Tignan mo nangyari kay Emma! Mukha tuloy siyang... dinugo! Ay nako, ano ba yung pinagsasabi mong Mercedes? Sige na. Sige na anak ha, pumunta ka na lang doon sa kwarto mo at magpalit ka ng bago mong damit ha. Sige na, sige na. Sige po, Tay. Nako! Dok! Father! Lalo ka na, Dok! Mukhang may talsik ka na rin. Pasensya na po, ha? Oo nga, at puno po kayo ng talsik. Ano pa, gusto niyo po bang magbanyo, Dok? Ay, tara po at sasamahan ko po kayo magbanyo. Nako! Father! Maraming salamat po pala sa pagpunta rin eh, ha? Nako! Utang po talaga namin sa inyo kung bakit maraming naniniwala kay Emma. Simula po kasi nung sinawalat ko sa buong simbahan na naghihimala itong anak ko eh. Ayun! Maraming nagpupunta rito sa bahay namin. Tama na ang pagpapanggap, Mercedes. Alam ko naman ang totoo. Ang mahalaga, magkasundo tayo na kalahati ng ibinibigay ng mga tao kay Emma ay Alam niyo na po, mapupunta Father? sa simbahan. Pwede ba, Mercedes? Marami nang nauna kay Emma at pare-parehas lang sila. Kayo, noong una nabastos din ang simbahan. Pero ngayon, nakita ko na malaki ang natutulong na to sa amin pagdating sa pondo. Kaya pinili ko na lang na makisakay. Father! Patawad po sa nagawa namin! Shhh! Madali lang naman ang sistema ko, Mercedes.
Tutulungan ko kayo mapaniwala ang mga tao. Ibabalik nyo na lang ang tulong ko. Ay, nako, anong oras na ba? Abay, alas 6 na pala. Nako, nandyan na yung mga bisita at nako, ipagbibili ko na ang ating mga mags at panyo, ha? O, paano, Mercedes? Mercedes, ano ba yan? Ano at na gaganyan ka dyan? Sige na, tawagin mo na yung anak natin, ha? Tawagin mo na ang banal na birheng, si Emma. Oo, sige. Gracia, Magdalena, pakitawag na nga si Emma. Nay? Ayos lang po ba kayo? Oo, anak. Ang ganda mo. Wow! Ang ganda-ganda mo, mahal. O siya, sakto at nandyan ang mga bisita nyo. Tara na, lumabas na tayo. Kayong tatlo, pakialalayan na lang si Emma, ha? Dok, gusto niyo bang mauna na lang tayo sa labas? Sige po, mauna na po akong lumabas. Emma, Nay, bago po ang lahat. May gusto po kong sabihin sa inyo. Ano yun, anak? Nay. Nay. Ang sabi po ni Doc. Ang sabi po ni Doc, Naku, anak, ano ba yung tutulo sa binti mo? Nasaan ka, Iro? Nasaan ka, Iro, at daglig na parang ang iyong pag-iliw? Di ba kasumpa mong ako'y mamahalin? Iyong itatangibad pa hanggang libing. Subalit nasaan ang gayong pagtingin? Nasaan ka, irog, at natitiis mong ako'y mangulila? At hanap-hanapin ikaw sa halaan. Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko, labing isang palapag. Tinanong kung okay lang ako, sabay abot ng baso, may naghihintay. At bakit ba pag nagsawa na ako, biglang ayoko na? At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede ba itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Lumiwanag ang buwan, San Juan, di ko na